Ipinaaresto si dating Congressman Arnie Teves at 3 iba pa ng korte kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 10 pang individual. Inisyuhan ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ng warrant of arrest ang 4 kasunod ng paghahain ng mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder laban sa kanila. Iniutos din ng korte na ilipat mula Manila City Jail papuntang Camp Bagong Diwa ang security agency head ng Tolong Sugar Mill kung saan nasamsam ang ilang armas umano ni Teves. Sa October 4 gaganapin ang pagdinig kaugnay rito. Ayon sa kampo ni Teves, hindi pa nila nakikita ang warrant of arrest. Ayan, so una, ito, pag-usapan natin ng konti. Itong lumabas na yung warrant kay Teves. Ako, sa totoo lang, mas natutuwa ako dyan. At least, this time, masasagot na sa korte. Diba? Hindi na sa public court. This time, magkakaharap-harap na talaga sa korte. Diba? Kasi, ito naman yung matagal na kanilang hinihingi ng kampo ni Teves. Isampan nyo na yung kaso para sa korte na tayo magkita-kita. Kasi malakas naman ang loob nitong abogado ni Teves na hindi guilty yung kanyang kliyente. Kaya sinasabi na noon pa na isampan nyo na yung kaso. Diba? Yan yung sinasabi. Which is, mas gusto ko yan. At least, magkakausap-usap na sila. Diba? Magkakausap-usap na sila sa husgado at hindi sa public. Kasi nangyayari, pagwapuhan itong nangyayari. Itong si Remulla, diba? Panay ang akusasyon sa publiko. Diba? Kesa sa magkaganyan, iba kasi alam nyo, pagdating sa korte, may sinusunod na ho yan. Ibig sabihin, at the same time, the camp of Teves can question the evidence. Diba? Maki-question na ho yung lahat ng ebidensya na ipinipresenta nitong ng kampo ni Remulla. At the same time, magkakaroon na rin ng ebidensya itong kampo ni Teves. May papakita na nila yung kanilang ebidensya rin. Kasi nangyayari niyan, pagandahan lang sila ng pagandahan sa media, di ba? So I hope talagang magkaroon na ho ng matapos na ho itong kaso na to, guilty ba o hindi guilty. Di ba? Yun lang naman yun . Yan yung matagal din nating hinihingi. Guilty ba o hindi guilty nang magkatapusan na. Speaking of that, habang si Teves ay binigyan ng warrant, meron naman dito isa, pina-absuelto. Grabe. Pinawalang sala ng Manila RTC Branch 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayon sa desisyon ng korte, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Espinosa sa pagmamay-ari ng mga armas na nakuha sa tinutuluyan niyang bahay sa Albuera, Leyte. Nasamsam ang mga armas sa isang raid noong Agosto 2016. Ito naman ang naging problema ngayon. Maraming salamat, Hope Riviera. Alam niyo, ito ang problema natin ngayon . Sa sobrang busy nila kay Teves, itong prosecution naman, ewan ko kung napabayaan ba yung kaso nito ni Kerwin Espinosa. Tandaan niyo ito, sa kasama ito sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Na kinasuhan patungkol ho sa issue ng droga. Ngayon, na-absuelto na ho. Pinawalang sala sa kasong illegal possession of firearms. Hindi ko alam Ako, hindi ko na lang Pero syempre, ito hindi ko masisisi yung korte. Alam mo yun? Self-confess pa yan. Correct. Hindi ko masisisi yung korte. Dahil tandaan ninyo, yung korte, nakadepende yan sa ebidensya na pinipresenta sa kanila. Kung kulang-kulang ang ebidensya, hindi naman pwede silang mag-imbento ng ebidensya at sabihin nilang, hindi, guilty ka. Kung kulang-kulang yung ebidensya, o di kaya mali yung pag-handle ng ebidensya, wala silang choice kung hindi i-dismiss yung kaso. Diba? Sa madaling salita, ito ay, sabi nga ng korte, hindi na patunayan. Sa madaling salita, kulang
sa ebidensya, hindi sapat yung ebidensya para magkaroon ng beyond reasonable doubt, di ba? Ibig sabihin, wala eh. Panis. Panis yung pinresinta ng prosecution. Doon mo, eto, di ko alam ayoko naman husga ang DOJ kasi sila humahandle niya, sila nagpo-prosecute niyan eh. Ayoko naman silang akusahan na pinabayaan nila ng todo-todo to. Alam mo, may punto nga iba dyan eh. Baka ang susunod na, mapalaya niya si Diliman eh. Kasi nga yun na nga ang problema ko eh. Ito na nga yung problema natin eh. Masyado sila nag-focus kay Bantag, masyado sila nag-focus kay Tebes. Yung ibang kaso, hindi ko naintindihan kung pinabayaan ba, o di kaya dahil may koneksyon, kaya sila napawalang sala na. Di ba? Ewan ko ba? Self-confess pa yan Isipin nyo yan Tapos dito sa isa, biglang labas. Sabay. Kaya nga sabi ko, talaga nga naman, ang buhay ay weather lang. Sabay pa talaga. Ngayon lumabas yung warrant ni Tebes. Ngayon din napawalang sala ito. Pambirang buhay ito. Kakaiba talaga ang tadhana pag gumawa ng galaw no? Kung sino yung talagang kaaway, ayun, diniin na ng todo. At kung sino yung kakampi, ewan ko. Yung kakampi nga ba ito? Kawawa naman, Kawawa naman tayo sa mga ganitong klaseng balita. Git ng korte ang pagbawi ng testimonya ni Marcelo Adorco na nagpakilala noong bodyguard at driver ni Kerwin. Sinabi ni Adorco na tinakot lang daw siya para sabihin kay Kerwin ang mga nasamsam na armas at pampasabog. Gayunman, hindi pa lalaya si Espinosa dahil meron pa siyang mga nakabingbing kaso. Anyway, yan yung simula. Yan yung simula lang ng Kaya nga unti-unti. Marami kasing kaso yung mga yan eh. So may kaso siyang ganyan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod kasi may iba pa namang kaso siya. Pero pagdating po sa illegal firearms, kasi yan yung isang bagay na isang bagay na minsan ginagamit din. Hindi ko naman sinabing ginamit siya sa kanya. Minsan ginagamit din para talagang hindi makapag-bail, di ba? Yung illegal firearms. Ngayon, wala na yan, kaso na yan, dismiss na. Yung susunod kaya, kailan kaya yun? Yan ang nagiging problema. Unti-unti Isipin nyo, unti-unting napapawalang sala yung mga grabe. Sobrang, nung panahon ni PRRD, kitang-kita natin yung mga ebidensya. Naku. Kakaiba talaga.